pong ginagawa po natin paghahanda, no? Kasi nga kahapon nagkaroon na ng eruption, tinatawag na explosive eruption ang Bulkang Kanlaon na nagtagal po ng 56 minutes, nagbuga ng abo for 21 minutes at merong mga volcanic earthquakes. 5,011 tons po ang binugang sulfur dioxide. Ang una po nating mararanasan po sa kapaligiran, no? Dala po ng hangin. I think it was like southwest or southeast yung yung wind flow. Kaya yung meron pong mga bayan na apektado po ng abo. At yun po yung panganib po ngayon sa kapaligiran. For now, no? Ano po ang ginagawa po nating aksyon para po dito? Yusek, dito po sa ashfall muna bago po yung paghahanda natin ng evacuation and all of that. Nawala? Yusek. Tama po. Base po sa ulat sa amin. Hello? Yes, go ahead po. Base po sa ulat. 12 barangay po kasi yung naapektuhan ng ashfall kahapon nung umaga nung pumutok nga po yung Bulkang Kanlaon. Kaya hinihingi po natin kung ano po ang kailangan nilang tulong. Subalit, nakahanda sana kaming ipamahagi yung mga nakahanda natin mga face mask upang maiwasan po yung pagkakasakit nila. Subalit, wala naman po silang request na face mask. Yun po, pati tubig, nagpadala rin po tayo. Yun lang po yung immediate nila kailangan yun sa face mask at tubig. Sang-ayon po doon sa mga local government units. So, 12 pong mga lugar sa La Carlota po yung binantayan po natin. Dahil nakita po namin yung mga ulat at mga videos na talagang may mga ashfall po doon. Yung iba makakapal, yung iba manipis. Subalit, pagtangay po yan ng hangin, yun po yung delikado po kasi sa kalusugan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mahikain, yung matatanda, may mga comorbidity. COPD, di ba? May mga pulmonary po na mga illnesses. Go ahead, Patrick. Pati skin irritation. Ayun, Yusek, I was going to ask, nagsabi po si Director Bacolcol na minor pa lang yung nangyari kahapon. And parang we have to brace ourselves, especially the people near Kanlaon, for the big one, yung the major one. Do you think, how serious or how major what are we expecting po? Kung minor na yung kahapon lang, paano po yung worst case scenario po na inaasahan po ninyo? Una-una po, yung level 3 po kasi tayo ngayon . So pag talagang natuluyan pong sumabog yan, although binibigyan ho nila ng pagkakaiba, yung eruption sa explosion, explosion yung pagsabog. Sa larangan po ng pagsabog lamang, hindi naman natin minamalit yan. Kaya kumpara po kasi noong Disyembre, mas malakas po yung explosion o pagsabog noong Disyembre. Kaya lang, pag po kasi inangat sa level 4, from level 3, naging level 4 yung babaladyaan, malaki po yung impact niyan sa ating aksyon at sa paghanda. Kasi po sa ngayon, ang numero po ng ating o bilang ng ating mga kababayan na nasa loob ng evacuation centers, 2,600 plus. In terms of individuals, 8,000 plus po yan. Kaya lang, pag nag-level 4, from 6 kilometer danger zone, magiging 10 kilometers. Ang mangyayari niyan, madadagdagan yung kinakailangan lumikas ng at least mga 90,000 po na individual. Wow! Oo, marami po yun talaga. 90,000, okay. Oo, hindi naman po natin inaasahan lahat yan ay pupunta sa evacuation centers. Subalit sa assumption po namin, dapat handa po na kalahati man lang yan. Ibig sabihin, 45,000 more or less ang kailangan pumunta po sa evacuation centers. Yung iba naman kasi, pupunta po sa mga kamag-anak. Kaya lang, ang dami po noon. Yung 45,000 individuals, parang 9,000 to 10,000 families po yan. Depende po sa lahat ng pamilya. Madami po talaga yun. Yusek, yung pong kasi nabanggit din po na ni Ginoong Bacolcol na there's a possibility of lava flow. At ang sabi nga po dun sa mga residente doon, stay alert, manatili kayong alerto. Ano po yung plano natin in place? Ano po yung protocol natin in making these residents aware? Yung paano yung mga alert po sa kanila, yung pag-alerto na merong tungkol po sa pangyayari. Ano yan? Cellphone? Yung kanilang mga lokal na official sa
sa kanilang mga barangay. Paano pang pagpapalagana po ng impormasyon as far as mga alerts are concerned? Oo, tama po kayo. Kasi nga, maulan na po doon sa area. No? Unang-una, dire-diretso po yung ating pakikipag-ugnayan po through our local, meron po tayong Regional Disaster Risk Reduction Council at nagkaroon na rin po tayo ng National Task Force for Canlaon. Nung una, Regional Task Force lang po yan. Kaya lang pinag-utos ni Pangulong Bongbong, naging national na po yan. Ngayon, tama po kayo, nandun pa rin po tayo sa pagbigay ng babala. Ginagamit po ngayon ay yung, of course, media, cellphones, yung radio system, di pa po tayo umabot sa gano'n. Ano? Naku. So, dissemination through hanggang barangay naman po yan. Buti nga po na itanong niyo po yan. Ang pangarap po sana natin, pero wala pa po tayo, sana sa 2026 budget, magkaroon na po tayo nung, ngayon lang po namin ina-announce sa media, no? Kasi wishful thinking lang po ito. Sa ibang bansa ho kasi, huwag naman sa pinakamayamang bansa, kahit Thailand, nakawig po ng ating ekonomiya, doon po meron silang at least 640 plus towers, mga tore na mayroong public address system na yan po ay controlled ng central government nila at may AI capability. Ibig sabihin, on top of the usual media announcements, text blast na minsan na-fake news pa nga po ngayon yung text blast, yung mga word of mouth, may lag time po yan eh. Mas importante sana kung kakayanin po sana at mapagbigyan po kami for 2026 ng Kongreso, yung pong ganong kapabilidad na uso naman po yon, i-adapt na lang po natin. May mga towers na magsasalita kung ano talaga yung nangyayari, ano yung babala, lalo na pag tsunami. Importante kasi yung pong ilang segundo lang po at minuto. Real-time halos, ano? Real-time halos. Kasi po halimbawa, although ibang topic po ito, halimbawa pag tsunami, tinanong po namin ng PBOLS, gaano bang kabilis natin mabababalaan ang ating mga kababayan? Ang fastest, 11 minutes. So ibig sabihin, 11 minutes from PBOLS, bibigay pa sa amin, bibigay pa namin sa media at saka sa local government units, baka maging 12 minutes. So ang malaking tanong, gaano kabilis naman ang tsunami? 8 minutes daw po. Wow. So mauuna yung pagdating bago po tayo makapagbigay ng babala. Kaya Correct. Kailangan po namin ng kakayanan na i-adapt po yung teknolohiya. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.